Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-13 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Nang ipatawag ni Jared si Jaisel sa opisina nito para makita ang mga ginawa niyang draft designs, ay kaagad namang nagpunta doon si Jaisel. Nang makapasok siya sa loob ng opisina, ay nasorpresa si Jaisel dahil doon ito nakaupo sa reception couch sa halip na sa work desk nito. Mayroon ding isang tasa ng kape sa harap nito at napansin din ni Jaisel na may isang baso ng gatas at ilang desserts na sa tingin niya ay napakasarap. Agad niyang iniabot kay Jared ang mga ginawa niyang designs. Inutusan naman siya nitong maupo sa couch, subalit agad niya itong tinanggihan. Pero wala na rin siyang nagawa nang sabihin ito sa kanya na baka mainip siya kapag natagalan ito sa pagtingin sa kanyang mga ginawa. Kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang maupo doon. Pagkaraan ay sinabihan siya nito na maaari siyang kumain doon ng kahit na ano para hindi siya maboard. Nang matapos si Jared na tingnan ang mga designs na ginawa ni Jaisel, ay napansin ng dalaga na parang may iniisip ito habang hawak nito ang kanyang portfolio. Pagkaraan ay tinanong siya nito kung ang pakiramdam ba niya ay pinaghihigpitan siya kapag gumuguhit siya. Nagulat si Jaisel sa tanong na iyon. Hindi niya inaasahan na ma-visualize ni Jared ang tunay na nilalaman ng kanyang isip nang iguhit niya ang mga designs na iyon. Pagkatapos ay seryoso itong muling nagsalita. Lagi mong mararamdaman na napaka-misteryoso ko at hindi mo ako maaaring abutin kung hindi mo ako kikilalanin. Jaisel, okay lang sa akin kung gusto mong mas makilala pa ako at malaman ng ilang bagay tungkol sa akin. Para sa isang custom-made designs, mahalagang may alam ka o kilala mo ang magsusuot nito para maigawa mo siya ng talagang babagay sa kanya at magugustuhan niya. Pwede ko ba talaga yung gawin? Oo naman, you can follow me all the time until your designs was completed. Patuloy na sabi ni Jared. Malugod siyang binigyan ni Jared ng privilege para mas makilala niya ito at mas mapaganda niya ang kanyang trabaho. Being able to follow and observe him at any time was indeed great. Subalit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, nararamdaman niyang parang may kung anong hindi tama. Parang nahulog siya sa isang trap. Wala nang nagawa pa si Jaisel nang magpa-set up na si Jared ng work desk para sa kanya sa loob mismo ng opisina nito. Kasabay noon ay dinala na rin ni Carlo doon ang ilan niyang naiwang gamit sa design department. Nag-umpisa nang magtrabaho si Jaisel nang dumating ang 3 senior staff upang mag-report kay Jared. Dahil naroon siya sa loob ng opisina nito, narinig ni Jaisel ang tungkol sa Twin Fashion Designs Competition. Isa iyong kompetisyon na ginaganap kada 3 taon. Isa iyong national competition at hindi rin mabilang na kilalang designers ang nagpa-participate sa kompetisyong iyon. Kung sino man ang makakuha ng pinakamataas na karangalan sa kompetisyong iyon, masasabing wala nang makakahadlang pa sa magiging karir ng designer na iyon. Ang kompetisyong iyon ay isang mainit na battleground na pinaglalabanan ng bawat designer at syempre, isa na si Jaisel doon. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-13 yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Dahil nakatulog ng mabuti si Jaisel ay naging komportable ang pakiramdam nito. She even had a good dream. Nang magising si Jaisel ay nakangiti siya. Subalit nang mapansin niya ang hindi pamilyar na lugar kung saan siya nakatulog ay nagtaka siya. Nasaan ako? Bakit dito ako nakatulog? Tanong niya sa kanyang sarili. Mabilis siyang bumangon sa kama at binuksan niya ang pinto.
Pagkatapos ay nakita niya ang pamilyar na opisina at ang lalaking eleganteng nakaupo sa harap ng desk nito. Nang makarinig naman si Jared ng ingay mula sa lounge kung saan niya dinala si Jaisel, ay agad itong nag-angat ng ulo at tumingin kay Jaisel. "Gising ka na pala," sabi nito kay Jaisel sa mababa at sexing boses. Bahagya lang ngumiti si Jaisel at agad na namula ang mukha nito. Ngayon ay naiintindihan na niya. Nakatulog siya kanina sa desk niya at kinarga siya ni Jared sa lounge. Habang naglalakad si Jaisel palapit sa desk niya, ay aksidente siyang napatingin sa wall clock na nakasabit sa dingding. Noon ay halos 30 minuto na palang tapos ang oras ng trabaho. She suddenly felt even more embarrassed. Meron kayang katulad niya na matutulog sa harap ng kanyang boss sa oras ng trabaho? Naitanong ni Jaisel sa sarili. Kaagad niyang inihanda ang mga gamit niya. "Mauuna na ako," paalam niya kay Jared. Dahil sobrang nahihiya na siyang magstay pa doon, kaagad na siyang umalis. May sumilay na ngiti sa mukha ni Jared nang makita nitong nagmamadaling umalis si Jaisel. Pagkatapos noon, ay tumayo na rin ito at naghanda para umalis. Nang makalabas naman si Jaisel sa opisina ni Jared ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Pulang-pula pa rin ang kanyang pisngi dahil sa insidenteng iyon. Kailangan niyang ma-finalize na ang draft design sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ay hindi niya alam kung ano pang mga nakakahiyang bagay ang maaari niyang magawa o mangyari kung patuloy siyang magtatrabaho sa loob ng opisina ni Jared. Karamihan sa mga nasa design department ay nakauwi na. Nang bumalik siya doon para kunin ang kanyang bag, hindi niya inaasahan na maaabutan pa niya doon si Ryan. Marahil dahil sa inip kaya naglaro muna ito sa cellphone nito habang naroon. Pumasok si Jaisel at nagtanong, "Bakit hindi ka pa umuuwi?" Normal lang naman na manatili pa doon pagkatapos ng trabaho pero kakaiba yata na patuloy pang manatili para lang maglaro sa cellphone. Agad namang ibinaba ni Ryan ang cellphone nito at saka ito sumagot, "Iniintay talaga kita." Dahil sa nakita niyang pagtataka sa ekspresyon ng mukha ni Jaisel, ay pabiro itong muling nagsalita. "Hindi mo ba naaalala? Di ba gusto mo akong i-treat?" Masyadong na-occupy ng pangyayari sa loob ng opisina ni Jared ang isip niya, kaya nalimutan ni Jaisel ang tungkol sa bagay na iyon. Nahihiya siyang napangiti kay Ryan. "Hindi ko nakalimutan. Halika na. Ano bang gusto mong kainin? Pwede ba akong mamili ng kahit na anong gusto ko?" Pagkaraan ay tanong ni Ryan. "Oo naman, doon tayo pumunta sa gusto mo. Kung ganon, doon kita dadalhin sa isang espesyal na restaurant." Naglakad ng palabas sina Ryan at Jaisel habang patuloy na nagkukwentuhan. Nang marating nila ang main entrance ay sumakay sila ng taxi patungo sa restaurant na sinasabi ni Ryan sa kanya. Nang makaalis ang taxi na sinasakyan nila, ay huminto naman ang isang luxury car sa main entrance ng kumpanya. Kinakabahan at balisang sinulyapan ni Carlos si Jared mula sa rear view mirror ng sasakyan. Hindi agad sila umalis ni Jared at sinabihan pa siya nito na sadyang dumaan sa main entrance para sunduin si Jaisel. Gayunpaman, nang dumating sila doon, nakita nito si Jaisel na kasama si Ryan. Nangangamba siyang nagtanong kay Jared, "Sir, nakaalis na po si Miss Jaisel. Saan na po tayo ngayon?" Nakaupo noon si Jared sa likod ng sasakyan and his handsome face looked cold. "Sa bahay na tayo," malamig na sagot nito kay Carlo. Dinala ni Ryan si Jaisel sa isang remote restaurant. May ilang customers ang naroon kaya naman napakatahimik doon dahil na rin sa may kalayuan ito. Napakaganda ng kapaligiran ng lugar na iyon. It was a luxurious and elegant place.
Bukod doon ay nakaka-refresh at komportable sa pakiramdam ang lugar na iyon. Agad na na-inlove sa lugar na yon si Jaisel sa unang pagpunta pa lang niya. Iginiya naman siya ni Ryan na maupo malapit sa may bintana. Kapag kailangan mo ng isang tahimik na lugar para magkaroon ka ng inspirasyon, pwede kang magpunta dito. Hindi naman napigilan ni Jaisel na mapabuntong hininga. Napakaganda ng lugar na ito. Paano mo naman nalaman to? Noong nagdo-drawing pa ako, gusto ko ng isang tahimik at eleganteng environment. Kaya naglibot-libot ako and I eventually found this place. Bahagya itong ngumiti. May bahid ng sakit at lungkot sa mga mata nito. Si Ryan ay dati ng regular visitor ng lugar na iyon. Dahil abala si Jaisel sa magandang tanawin, hindi nito napansin ang pagbabago sa naging ekspresyon ng mukha ni Ryan. Kaswal itong muling nagtanong, bakit? Hindi ka na ba nagdo-drawing ngayon? Sa admission exam na iyon 5 years ago, si Ryan ang nakakuha ng first place. Gayunpaman, bago pa man ito opisyal na ma-admit sa university, ay lumipat na ito sa kabilang university at kumuha ng ibang major. Kakabalik lamang ulit nito sa bansa, 3 buwan na ang nakakalipas. Iyon ang isa sa mga rason kung bakit hindi na ito muling nakita ni Jaisel pagkatapos ng exam. Naging matigas ang ekspresyon ni Ryan at may bahid ng kawalang pag-asa ang tono nito nang muling magsalita. There are some people who cannot choose their fates. Naguguluhan naman si Jaisel. Nararamdaman niyang may malungkot na istoryang nagtatago sa likod ng mga ngiti ni Ryan. Curious siyang malaman iyon, pero wala siyang intensyong magtanong sa mga pribadong bagay tungkol sa isang tao. Anong gusto mong kainin? Kasabay ng tanong na iyon ay ipinasa niya kay Ryan ang menu. Nang sandaling iyon, isang nakakasorpresang boses ng isang babae ang maririnig mula sa entrance ng restaurant na iyon. Ryan, sa wakas ay nakita rin kita. Unti-unting nawala ang mga ngiti sa mukha ni Ryan. Animoy biglang nabasag ang masayang ekspresyon sa mukha nito. Maganda ang babaeng iyon. Mapula-pula ang kulay ng alon-alon nitong buhok. At nakasuot ito ng isang body-hugging red skirt. She looked gorgeous and had a graceful temperament. Ang makakakita sa kanya ay masasabing isa siyang fashionable urban woman. Naka-high heels ito at mabilis itong lumakad palapit sa kinaroroonan nila. Tumingin ito kay Ryan. May mga luhang namumuo sa mga mata nito at halos mapahagulgol na ito habang nagsasalita. Alam kong nakabalik ka na kaya nagmamadali akong lumipad patungo dito. Nagbabaka sakali lang ako at hindi ko inaasahan na matatagpuan kita dito. Ito ang lugar kung saan tayo nagkita. Alam kong namimiss mo rin ako and you still care about me. Hindi ba? Umupo ng tuwid si Ryan. Matapos ang ilang saglit, dahan-dahan nitong iniangat ang kanyang ulo with his cold eyes. Emily Campbell, you're just an insignificant stranger to me right now. Umalis ka na. Huwag mong abalahin ang pagkain ko. Sa halip na umalis, ay naupo ito sa tabi ni Ryan. Mukhang inaasahan na nito na ganoon ang magiging attitude nito sa kanya. Bahagya pa itong lumapit kay Ryan saka ito nagsalita nang mahina ngunit mariin. Ryan, I can't let you go. Wala akong pakialam kung patawarin mo ako o hindi. I won't give up. This time, it's my turn to pursue you and make it up for you. I will change your mind. Nang marinig iyon ni Jaisel, naunawaan na niya. Ang babaeng iyon ang ex-girlfriend ni Ryan. At mukhang napakarami nilang kailangang ayusin at pag-usapan. Sa pagkakataong iyon, hindi na yata nararapat na magstay pa siya doon dahil isa lang naman siyang outsider sa pagitan ng dalawa. Dahil sa isiping iyon,
Tumayo siya upang hayaan ang mga itong makapag-usap ng sila lang. Subalit aalis na sana siya nang biglang hagipin ni Ryan ang kamay niya. Gumamit ito ng puwersa at mahigpit siya nitong hinawakan. Tumayo ito sa tabi niya at inakbayan siya nito. Nagmistula silang isang couple. Pagkatapos ay saka ito muling nagsalita. "Emily, may girlfriend na ako." Natigilan si Jaisel sa sinabi nito. Ginamit siya nitong panakipbutas. Bigla namang namutla ang kulay ng mukha ni Emily. Hindi makapaniwalang tiningnan nito si Jaisel. Ayaw nitong paniwalaan kung ano ang nakikita niya ngayon. Ang tanging pinaniniwalaan nito ay siya lang ang babae para kay Ryan. Sa nakitang ekspresyon sa mukha ni Emily, agad na nagdilim ang mukha ni Ryan. Lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay ni Jaisel na parang sinusubukan niyang pigilan ng isang bagay. Bahagyang nakaramdam ng sakit si Jaisel dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito sa kamay niya. Bahagya siyang napangiwi, pero tiniis niya iyon. Naguguluhan siya. Ano kaya ang nangyayari sa dalawang ito? Mukha namang mahal pa ni Ryan ang babae. Tanong ni Jaisel sa kanyang sarili. "Wag mo na akong hanapin pang muli." Pagkatapos iyong sabihin ni Ryan, hinilala nito si Jaisel at umalis na sila doon. Nakatingin naman sa kanila si Emily habang nakatalikod na silang papalayo. Hindi lamang kalungkutan ang nararamdaman nito ng mga sandaling iyon, but also unwillingness. Kahit na ano pang mangyari ay hindi niya i-give up si Ryan. At ang babaeng iyon, unti-unting naging matalim ang tingin nito kay Jaisel. Habang lumalakad silang palabas sa restaurant na yon, binitiwan na ni Ryan ang pagkakahawak sa kamay ni Jaisel. Mababakas ang matinding pagod sa gwapo nitong mukha. "Sorry kung sinabi kong girlfriend kita kanina." Pagkaraan ay sabi nito kay Jaisel. "It's okay, naiintindihan ko naman." Habang nakatingin siya kay Ryan, napansin niya ang lungkot sa mga mata nito na hindi nito maaaring maitago. May nararamdaman pa rin ito para kay Emily. At dahil nagtataka at naguguluhan siya, tinanong niya ito, bakit kaya ang mga taong nagmamahalan ay naghihiwalay? Nagmamahalan? She never really loved me. Mabilis na sagot nito. May bakas ng kalungkutan sa tono nito. Nang una ko siyang makita dito, pinlano na pala niya iyong mabuti. Simula umpisa hanggang katapusan, sinadya niyang i-approach ako. 3 buwan pa lang kaming engaged nang matuklasan ko na tanging pera ko lang ang habol niya sa akin. Sobrang nagulat si Jaisel sa sinabi nito. Baka naman meron lang kayong hindi pagkakaunawaan. Pagkaraan ay sabi niya kay Ryan. Mukha namang hindi ganoong klase ng tao si Emily. Niloko niya ako umpisa pa lang. Pinaniwala niya ako sa mga kasinungalingan niya. Nagmukha akong tanga. Puno ng panlulumo ang katawan nito. Pasensya na kung nalagay ka sa isang awkward na sitwasyon kanina. Patuloy na paghingi sa kanya ni Ryan ng pasensya. Huwag mo nang masyadong isipin ang tungkol doon. Ang mabuti pa, umuwi na tayo at nang makapagpahinga ka na rin. Habang nag-aalala si Jaisel, na nakatingin kay Ryan ay hindi naman niya malaman kung ano ang sasabihin sa binata para i-comfort ito. Ang mga ganoong bagay ay hindi dapat pinakikialaman ng isang katulad niyang outsider. Nang sumunod na araw, nang makarating si Jaisel sa kumpanya, ay nagdiretso muna siya sa opisina ng design department upang ayusin ang ilang kagamitan niyang naiwan doon. Ang kulang sa kanya ngayon ay experience, pero may potensyal naman siya. Sa pagkakataong iyon, kailangan niyang makahanap ng paraan upang makuha ang permission ni Jared at ibigay sa kanya ang isa sa 3 slot na inalaan ng Twin Fashion Design Competition at direktang makasali siya sa final elimination. Dinala ni Jaisel ang mga dokumento at patuloy siyang nag-iisip
kung paano niya iyon dadalhing lahat papunta sa opisina ni Jared. Subalit nang makarating siya sa opisina nito, nasorpresa siya nang makita niyang maraming tao ang naroon. Ang mga ito ay tuwid na nakatayo at mukhang lahat sila'y kinakabahan. Samantala, ang lalaking nasa desk ay halos walang ekspresyon sa kanyang gwapong mukha at ang mababakas ay parang puno ng galit ang katawan nito. Kaswal nitong inihagis ang isang folder. Iba ang tono ng boses nito at napakalamig. Pumunta ka sa finance department para isettle ang sweldo mo. Biglang namutla ang mukha ng middle-aged man na sinabihan ni Jared noon. Bahagyang nanginig ang boses nito nang magsalita. President, nakikiusap po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Gagawin ko pong pinakamagaling ang proyektong ito. Get out! Ni hindi nagtaas ng tingin si Jared. Ang salita nito ay may mabigat na panggigipit at sino mang sabihan noon ay talagang kakabahan at manginginig sa takot. Nais pa sanang magmakaawa ng lalaki, subalit wala nang anumang salita pa ang lumabas sa bibig nito. Bigo nitong pinulot ang mga folder at hiyang-hiyang lumabas ng opisinang iyon. Firing someone in the morning? Isip ni Jaisel. Saglit siyang natigilan. Nararamdaman din niya ang pigil na tensyon doon. Mahigpit niyang hinawakan ang mga dokumentong dala niya at hindi sumubok na magsalita. Diretso lang siyang lumakad patungo sa kanyang pwesto ng tahimik. Hindi naman nagpahalatang sumulyap si Jared kay Jaisel sa gilid ng kanyang mga mata. Nang makita niya itong nakaupo na ng maayos sa kanyang pwesto, lalong sumama ang mood nito. Kahit na kaya nitong makipagtawanan at makipag-usap sa ibang lalaki, lagi naman itong paiwas sa kanya, isip ni Jared. Ulitin mo ito. Ilan pang dokumento ang muli nitong inihagis. Ilang mga tao pa ang dali-daling pinulot ang mga dokumento at nagmamadali ding lumabas sa opisina. Lahat sila ay nakatungong lumabas ng opisina ni Jared. Ang umagang iyon ay nabalot ng takot at pag-aalala. Ang lahat ng nagpunta doon ng araw na iyon ay hindi nakuha kung ano ang gusto nila. Lahat ng mga proposal ay tinanggihan at ang ibang tao pa nga ay natanggal sa trabaho. Bawat isa ay takot na animoy lumalakad ang mga ito sa gilid ng isang bangin at anumang oras ay maaaring mahulog doon. Under such an atmosphere, Jaisel also felt depressed. Pagsapit ng tanghali, nang makita ni Jaisel na marami pa ring tao na naghihintay sa opisina upang mapagalitan, nagpasya siyang tahimik na lumabas ng opisina katulad ng pagpasok niya doon nung umaga. Nang makita naman ni Jared ang paglabas ni Jaisel, muling nagdilim ang ekspresyon ng mukha nito. Bahagya namang nabawasan ang tensyon sa loob ng opisina. Ang bawat isang nanatiling naghihintay doon ay kinakabahan at halos manghina na ang tuhod. Nagtungo naman si Jaisel sa cafeteria ng kumpanya. Matapos niyang makuha ang binili niyang pagkain ay naupo siya. May isang tao naman doon na nagmamadali ding naupo sa tapat niya. Nakangiting tumingin si Ryan kay Jaisel. Okay lang naman na sumabay ng pagkain sa'yo, hindi ba? Agad na tanong nito kay Jaisel. Of course! Maagap namang sagot dito ni Jaisel. Dahil sa nakita ni Jaisel na nagbalik na ang normal na ekspresyon ni Ryan, nakahinga ng maluwag si Jaisel at bahagyang nakarelax. Kahit pa nga isa lamang iyong simpleng pagkain sa cafeteria, naging napaka-dignified ng bawat kilos nito. He ate very elegantly and pleasingly. Habang kumakain ito, ay nagtanong ito sa kanya, "How was it? Nakakuha ka ba ng place para mag-participate sa Twin Fashion Design Competition?" Nang umagang iyon,
Nang tulungan nito si Jaisel na mag-ayos ng mga dokumento ay alam na nito ang tungkol doon. Hindi pa nga eh. Agad namang sagot ni Jaisel. Mukhang bad mood pa ang presidente ngayong araw na ito. Maraming tao sa kumpanya ang nasampulan kanina sa opisina. Kung sasabihin niya kay Jared ang tungkol doon, baka pati siya ay madamay sa galit nito. Narinig ko nga rin ang tungkol doon. Masyado nga raw tensyonado dun sa opisina ng presidente. At narinig ko rin na ang listahan ng mga participant sa kompetisyon ay ilalabas ngayong tanghali. Ngayong tanghali na? Kung ganon, wala na pala talaga akong pag-asang makasali doon. Dahil doon, nawala na rin ng ganang kumain pa si Jaisel. Her greatest dream was to participate in that competition para maipakita sa stage ang kanyang mga gawa at para na rin maging kilalang designer at para ma-fulfill ang kanyang pangarap simula ng bata pa siya. Gayunpaman, kada 3 taon lang ginaganap ang kompetisyong iyon. Kung hindi siya makakasali, ngayong taon, kailangan niya muling maghintay ng isa pang 3 taon at patuloy na mamuhay ng walang kasiguruhan. Bakit hindi ka umisip muna ng paraan para mapaganda ang mood ng presidente? Pagkaraan ay suggest ni Ryan sa kanya. Ano naman kaya ang pwede niyang gawin para gumanda ang mood ni Jared? Tanong niya sa sarili. Saglit na natigilan si Jaisel pagkatapos ay biglang nagningning ang mga mata nito. Sa bagay, naging maayos naman ang pagtrato sa kanya ni Jared. Marahil ay mayroon pa ngang pag-asa para sa kanya na mabago ang mood ni Jared. Ryan, maraming salamat. Enjoy your meal. See you later. Nagmamadaling paalam niya sa binata. Matapos niyang magpaalam dito ay tumayo na si Jaisel at muli siyang nag-order sa cafeteria. In-order niya ang pinakamahal na pagkain para i-take out at dalhin sa opisina ng presidente. Nang makarating siya doon, nakita niyang may mga tao pa rin doon. Sigurado siyang hindi pa kumakain si Jared kaya naisipan niyang ipag-take out ito ng makakain at baka sakaling magbago ang mood nito. Samantala, sa opisina ni Jared, tulak-tulak ni Carlo ang isang dining cart papasok ng opisina nito. May ilang exquisite at masarap na pagkain na espesyal na inihanda ng chef ang naroon. Itinulak nito ang dining cart malapit sa dining table sa loob ng opisina pagkatapos ay lumapit ito kay Jared. Sir, kumain po muna kayo ng lunch. Pagkaraan ay sabi ni Carlo kay Jared. Nang marinig naman iyon ng mga taong naroon ay animoy nakakita ng pag-asa ang mga ito. Puno ng pag-asa ang mga itong kakain muna ng lunch ang presidente. Nang sa gayon ay makapag-take din sila ng break. Hindi na kailangan. Malamig na sagot naman ni Jared. Nanatili itong nakaupo at hindi man lang kumibo. Nagpatuloy ito sa pagbuklat sa mga dokumento with a cold face. Kakaumpisa pa lang niyang mag-check ng mga work progress ng mga ito, but he soon discovered that their work was basically useless. Kailangan ko silang turuan ng leksyon, naisip ni Jared. Ang ilang grupo ng mga tao na naroon ay nagsimula na namang kabahan at nanatiling masama ang loob ng mga ito. Naaawa namang napatingin si Carlo sa mga taong naroon. Maaaring hindi naman dahil sa walang kwenta ang kanilang mga proposals, pero dahil sa ang kanilang presidente ay hindi maganda ang timpla kaya wala itong magustuhang kahit na ano. Tahimik niyang ipinagdasal ang mga ito at naghanda na itong muling itulak palabas ang dining cart. Nang mga oras ding iyon, marahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Jaisel na bitbit ang isang meal box. Nakita niya ang grupo ng mga tao na nanatiling nakatayo sa loob ng opisina pati na rin si Jared na noon ay naroon pa din sa desk nito. Masasabi niyang hindi pa rin ito kumakain ng mga sandaling iyon. Dahil doon, natuwa si Jaisel.
Lumakad siya sa harap ng mga taong naroon at lumapit sa desk ni Jared. Huminto siya sa di kalayuan kay Jared. Nang mga sandaling iyon, ang kamay ni Jared na noon ay patuloy na nagbubuklat ng mga dokumento ay saglit ding napahinto. Bahagyang nakaramdam ng hiya sa mga taong naroon si Jaisel. Subalit dahil sa kapakanan ng spot sa competition, sinikap niyang magkaroon ng sapat na lakas ng loob saka siya nakangiting nagsalita. "Sir, nag-take out ako ng lunch para sa'yo. Bakit hindi ka muna kumain? Pwede nyo namang balikan ang trabaho pagkatapos nyong kumain. Please don't starve yourself." Bahagya namang nagbago ang ekspresyon ni Jared. Talagang nasorpresa siya sa ginawang iyon ni Jaisel. Noon lamang ito nag-angat ng ulo at tumingin kay Jaisel. "You care about me?" Ang direktang tanong na iyon ni Jared sa kanya ay nagdulot ng hindi niya maipaliwanag na pagkalito. Isa pa, napakaraming tao noon doon. Paano kaya niya iyon sasagutin? Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Ano nga kaya ang isasagot ni Jaisel sa tanong na iyon ni Jared sa kanya? Pagbigyan kaya ni Jared si Jaisel na makakuha ito ng slot para sa competition? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Mutual understanding is the main foundation of every happy relationship. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.